Gano'ng kakilala si Kuya Lito? Siguro po mga 90. 90? Opo. Ano yun, Kuya Litz? May tinatago ka pa ba kay Ate Vera o wala naman? Meron bang time na talagang maghiwalay na kayong dalawa? Pagpalang araw po sa atin lahat, mga ka-business. Yan ang tahimik. Opo. Kamusta ang ating couple na isang... Ito pala mga ka-business, sila pala yung isa kong parang may hindi kasi ako na interview na couple ng ka-business family. Ito pala sila mga ka-business, yung couple na si Lito at si Vera. Ayan. Hello po. Ayan, say hi sa inyong mga camera. Kita pala ako sa camera ni Kuya Lito nung nasa sapawan ko siya. Hello po. Naimbagnal daw tayo amin mga ka-business. Ayun. Ano salita yun, te? Ilocano po. Ilocano? Opo. Oh, sige. Ito maganda hapon po sa inyo. Naharangan ba kita ko? Hindi. Nakikita kasi nila mga kabis yung mga sarili nila. Ayan. Ito sigurado ako nakapanood na kayo ng vlog, ano? Opo. Anong napanood yung vlog? Yung segment po na Ate Mengay tsaka ni Ate at Kuya. Ah, okay. Pero yung iba di niya pa napanood. Hindi po yung iba eh. Ah, okay. So, may pa rin. May lusot pa din. Kinakabahan ka ba, Kuya Litz? Opo, kasi sa totoo lang po talaga, hindi agad ako nakapanood ng mga, mga vlog niya po kasi si Vera lang po yung may load po sa amin. Mukhang iba pinagkakabala ni Kuya Lito. Tapos si Ate Vera, nanonood ng vlog. Opo, naghuhugas po siya ng plato. Siya po kasi yung naggagawa. Ayun, ito kasi, kasi doon sa YouTube channel ko, natin, na ka-business family. Nag-scroll ako doon. Tapos, nakita ko doon, preparasyon sa kasal ni Lito at ni Vera, 9 months ago. Opo. So, wala pa pala kayong 1 year na kasal? Wala pa po. Wala. Anong date ng kasal nyo, Kuya Lito? February 17 po, Ayun, tama. Tama ba? Opo. Anong year? 2024. Medyo kinabahan si Kuya Lito. Kinabahan ka ba? Hindi. Hindi naman. Ayun. Pero bago kayo ikasal, ilang taon na kayong magkasama? Kumbaga, ilang taon na kayong partner, ganyan? Magka-live-in po. 7 years po. 7 years? Opo. 7 years na pala kayo dito? Opo. Bali, saan kayo nagkakilala? Bale po, pinuntahan ko po isa sa trabaho sa Santa Rosa. Sa Santa Rosa pa, Laguna. Pero nagkaano po kami sa Facebook po. Nagka-chat po. Unang nagkakilala po. Sa Facebook? Opo. Paano? Hindi ko maintindihan eh. Paano ba? Ano po, may mutual friend po kaming isa. Hmm. Ngayon, inad po niya ako. Kumbaga parang lumabas lang doon sa Facebook mo kaya dito. Tapos nakita mo anong pangalan niya sa Facebook nun? Yun po, Rivera din. Rivera. Vera. Ay, sino si Rivera? Naku. Rivera naman. Yun po yung tunay kong pangalan. Pero pangalan ko po sa Facebook mo, Vera. Nako. May iba pa atang inad na Rivera. May apelyedo yata nung isa. Naku po, sino yun kaya dito? Ngayon pala nagkakabuking na tayo mga ka-business So sa Facebook kayo nagkakilala. Tapos nagka-chat kayong dalawa. Tapos anong first chat nyo kung natatandaan nyo pa? Ang unang chat ko po dyan, Sino pa una nag-chat? Sige dito. Sige. ang unang chat ko po sabi ko, "Hi Miss Beautiful." Tapos ano nangyari, Tibera? Matagal po bago ko po siya ni-replyan. Ilang araw pa po. Ay, ganun. Pero nakita mo na siya unong pagka-chat mo pa lang. Pagka-chat niya pa lang, nakita mo na agad. O hindi pa naman? Hindi pa po. Binuksan ko lang po yung chat niya, pero hindi ko po tinignan yung profile niya. Ganun. Tapos sabi niya, "Hi, Miss Beautiful." Ano naramdaman mo nung nakita mo, "Hi, Miss Beautiful"? Kinilig ka ba? Hindi naman po. Bakit? Kasi Marami nag-chat na ganun. hindi naman po totoo eh. Ay! Ay, grabe naman. Mahuhulog ba sa'yo si Kalito nang hindi ka beautiful? Sa palingin lang po ata niya. Hindi. Alam mo, ito sa totoo lang, may nakita akong comment doon sa profile mo.
Nakita mo ba yun? Sasabihin ko ba? Hindi na. May ibang issue yun. Wag na? Wag na. Alam ba ni Kelito yun? Hindi. Ano po yun? Hindi yata. Nabubuksan naman po niya yung Nabubuksan niya. Ay, ibig sabihin nakita niya na yun. Apo. Ano yun? Fan mo lang? Ganun? Opo, mga friend ko lang po yung mga yun. Ay, ganun. Pero di kayo nagkakausap nun. Hindi po. Ano si Kelito, tanungin ko, baka mamaya hindi alam ni Kelito. Alam mo ba yung tinutukoy ko, Kelito? Hindi po. Ala. Hindi talaga? Wait. Seryoso? Hindi saka ko nasabihin, baka mag-away pa kayo dalawa. Hindi, kamusta naman kayong dalawa ngayon? Okay naman kayo? Opo, okay naman po. Parang napanood ko kasi sa vlog ni Kabistes at saka ni Papa Dins. Opo. Si Kelito, gusto ko nang iwan. Opo. Sabi ko nga Totoo po ba yun? kagabi, tagal naman. Ay. Hindi. Tapos ikaw naman, mahal na mahal mo si Lito doon sa vlog ni Papa. Ang dami ko kasing napanood doon mga kabis, mga key points na kinuha ko din. Parang dito sa vlog ko, hindi na paulit-ulit yung mga tanong, di ba? Gaya nung, ano yung pinakamabigat yung pagsubok? Ganun, di ba? Tinanong ni Papa yun. Ito na lang tatanungin ko. Bakit si Kuya Lito, De Vera? Ano po kasi? Hindi. Si Kuya Lito lang ba ang nanligaw sa'yo? Hindi po. Oh, hindi, di ba? Pero bakit si Kuya Lito? Ano po kasi, nung una po, totoo lang, hindi ko naman siya totally mahal. Kumbaga, yung unti-unti po kasi na Ano yung unang naramdaman mo sa kanya? Nung una po, totoong awa. Yung na ko. Hanggang siya, syempre, pagkahabang nagtatagal po, minamahal mo na rin po siya. Ikaw naman, Kuya Lito, bakit sa Ate Vera? Bakit Beast Beautiful agad yung Hindi, kasi po, na-fake po ako doon sa kanyang unang profile. Joke lang. Na-fake mo? Bakit ba may filter, ganon? Hindi po. Yung, siguro teenager po siguro yung nasa profile niya noon. Ay, ganon. Tapos, kailan ba yung first meet up niyong dalawa? 2017 po. 2017. Ano yun? Ay, hindi. Gano'n ba kayo katagal muna nag-chat? Ganon. Araw lang po. Araw lang, tapos nakita kayo agad. Oo, ganun. 2017 din. Anong date? Na nagkita po kami. Oh, February 16 po. 2017. Ay, ang galing, no? Tapos, Hindi ah. ay, naku. Sino Sino yun? February 16, naging tayo. Ay, naging tayo pala. February 18, Pinuntahan mo ako. O, kailan nag-chat si Kelito sa'yo? Mga February mga 7, gano'n. February 7. Opo. Naging kayo agad, February 16? Opo, kasi inaano ko lang po siya kasi ang kulit, tawag ng tawag, nasa trabaho ko. So parang sa madaling sabi, siya, online, parang naging kayo online. Ah, okay. Tawag ng tawag sa messenger, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, sige na, sabi niya. Sabi ko, yun pala ibig sabihin, kami na. Kasi ang kulit nasa trabaho po kasi ako noon. Parang pinagbigyan mo lang, ganun. Tapos February 7, nag-chat siya, February 16 naging kayo sa chat. Opo. Tapos nagkita kayo February 18 po. 18. Saan kayo nakita sa Santa Rosa? Opo, Pinuntahan pumunta ka po niya. siya. Anong nangyari nung nakita mo si Ate Vera? Hindi ba, bago ko naman po pinuntahan, tinignan ko talaga po yung niya, latest video ko. Nakita ko nga po na yun nga po, Teenager. sexy, ganyan na po yun. Nung tinignan ko po sa profile niya, yung teenager pa po siya. Tapos yung inano ko po yung mga picture niya, ganyan na po siya. Teenager. Hindi, payat pa ako noon. Hindi Kaya mo, nga. wag mo sabihin teenager. Payat pa siya Opo. nung sa picture. Nung nakita mo sa personal, anong nangyari? Sexy po pala. Sexy pa rin. Pero Kuya Dave, si Vera noon, suplada yan. Suplada? Oo. Ano ba trabaho mo doon sa Santa Rosa? Cook po. Cook? Kaya pala. Expert pala to. Pag kasi po, chinachat ko siya. Ano ba yan? Gumagaling siya. Parang, Nagreklamo, ganun. Tapos sabihin niya. Tapos sabi ko, kamusta? Sabi niya, okay naman. Sabi ganun lang. Yung parang pasaring lagi po yung niya reply. Pero tiniis mo yun, ganun. Siguro po nabisi lang sa, nagbabay tapos po ako kasi ako noon. Nabisi po ako noon. Tapos parang pagka-chat ko siya, parang awan ko kung anong mood niya nun yun.
in-entertain niya ako, sabi niya. Teka, in-entertain mo na ako. Ayun, dire-diretso ko na po siyang pinag. Kumbaga parang naglipasan kayo ng oras na dalawa. Kumbaga parang hindi pa naman seryoso di ba? Pero nung February 18 na nakita kayo, anong first interaction nyo? Saan kayo nakita, di ba, sa tindahan? Ano nangyari? Sige nga, ate, pagkwento mo nga. Ano po, naiinis po siya sa akin noon kasi sa malayong ko pa tindahan pinapunta. Hindi doon sa tindahan Niligaw ka. Ang layo ng nilakad niya. Layo, boss. Mga mga ito, tsaka yung, di ba may gate po tayo doon. Mas malayo pa po sa gate na yun. Doon ako pinababa. Pero dumaan yung tricycle niya doon sa... Pabalik. Bakit doon mo siya pinapunta, te? Ano bang Kasi nahiya ka? Hindi po. Akala ko po hindi siya seryoso nung sinabi niyang pupunta siya. Kasi nung bago po siya nagtanong ng address ko, nagpakita na siya ng picture niya. So, tumatawa lang ako sa isip-isip ko. Kala ko naman, hindi siya totoong makakapunta kasi nga, ganun siya. Tapos kinuha niya yung address ko. Naman akong binigay kasi sabi ko, hindi ka naman makakapunta Tapos nung sabi niya, papunta na ako, nung sa ibang tindahan ko siya pinapunta. Tapos nung sabi niya, andito na ako sa kanto, sige, sakay ka ng tricycle. Pero pinalagpas ko doon sa tindahan na pinapasukan ko. Yung po palang sinakyan kong tricycle na kanto, bantagan mo ng mga ito tsaka yung tibing yun. Ito yung tricycle-an. Ayun mismo yung Yung tindahan nila. Oo, kaya ako kinabahan bigla po kasi. May pagkasakay ko ng tricycle, may titig na titig sa akin babae. Ay, hindi ko naman na kasi hindi masyado yung may face mask siya nun Hindi ko yung nakalang siya talaga yon. Pero sabi ko... Pero nakita mo pala talaga siya nun. Tapos hindi tinatawanan mo, nakikita mo siya lumalagpas. Tapos nagalit ka ngayon. Opo, sabi ko, pabira ka, alam mo naman sitwasyon ko First meeting pa lang mga ka-business. Pinagtripan agad ni Ate Vera. Pambira naman. Tapos ano nangyari? Nagkabati din naman kayo? Opo. Paano kayo nagbati? Ayun po, yung isinama niya po ako sa apartment. Sa Santa Rosa. Doon na kayo nagkita. Ano yung apartment mo doon, te? Ikaw lang mag-isa doon? O ano? Opo, solo po. At tapos nagtatrabaho ka. Sino yung pinagtatrabaho mo doon sa Santa Rosa? Mga kaibigan ko po yung may-ari ng kantin dating huling pinagawa. Okay. Tapos, ayan February 18, 2017. Paano kayo nagtagal ng 7 years? Anong nangyari? Ano yun? Naging masaya ka ba sa kanya? Ano bang katangian ni Kuya dito na nagustuhan mo? Yun po. Maano po kasi siya. Napangiti si Ate Vera. Kahit sabihin mong ganyan siyang pasaway, may po kasi yan. Sweet tsaka maalaga. Paano ka niya inalagaan? Ano po yan? Lalo pag may sakit ako, halos di yan natutulog. Lalo pag gabi. Kunting daing ko, andun siya. Maalaga ka pala. Yun pala ang nagustuhan mo sa kanya. Ikaw naman, anong nagustuhan mo kay Ate Vera? Yun nga po, bukod sa tinanggap niya ako sa sitwasyon ko po, tinanggap niya rin po yung sakasakaling pagkukulang ko pag naging seryoso ng amin talagang relasyon. Katulad ng pagpapamilya, ganun po. Siyempre, sa atin, pag nagdating ng pamilya po, siyempre sa lalaki po lahat yung obligasyon. Yun po, tinanggap niya po na kung ano lang yung kaya kong ibigay sa kanya, yun po. So, kung tutusin, talaga, sa madaling sabi, mahal mo talaga si Kuya Lito. Gano'n mo kamahal si Kuya Lito? 95%. Ayun nga yung sagot mo, no? 95. Tapos yung 5% sa sarili mo. Grabe, 95%. Yung iba kasi, pag nagmahal, lalo lang sa panahon ngayon, 50-50. Kung tutusin, 50 sa sarili, 50 sa kabila. Pero ikaw, 95% kay Kuya Lito. Bakit? Hindi ko rin po maintindihan Kaya nga po, ang daming nagsasabi na ang tanga ko daw, ganito, ganyan. Siyempre sabi ko naman sa sarili ko, hindi kasi sila yung nasa sitwasyon ko. Kaya siguro nila nasasabi yun. Yun na lang yung batayan na inaano ko sa sarili ko. Hindi kasi, pagdating kasi sa pagmamahal, hindi mo pwedeng question din Pag sinabi mong mahal mo yung isang tao, hindi mo pwedeng sukatin na
Tanga mo naman, yan. Kasi mahal mo eh. Kumbaga lahat ng imperfections ng tao na yan, tatanggapin mo dahil mahal mo siya. Opo. 'Di ba? Yun nga pong mga kaibigan ko. Lalo nung nakita nila siyang first meet nila sa kanila. Ang dami nilang naging against. Kasi alam nila yung mga yung nakaraan ko eh. Alam nila kung ano ko nung nakakaraan. Tapos sabi nila, ang maldita mo, ganyan lang pala. Diyan ka lang pala babagsak. Yung mga ganun pong salita. Kaya yung mga friend ko yun, parang lumayo po yung loob ko. Kasi yung mga ganung salita nilang huli sa akin. Anong naramdaman mo nun, Kuya Lids, nung naririnig mo yun sa mga kaibigan ni Ate Vera? Hindi po. Ang ginawa niya po, pinapasok muna ako sa kanyang bahay na tinutuluyan. Hindi ko naman po kasi alam yun, kasi hindi naman niya po sinasabi sa akin. Kasi siguro, ayaw din niya na masaktan ako kaya hindi niya sinabi. Pero nalaman mo yan, yung side niya na yan. Kailan mo nalaman? Siguro po nagsasama na kami mga almost 2 to 3 years na. Di nyo naman pinagawa yan yung bagay na yan. Kumbaga... Hindi naman po kasi saan po kasi. Kaya lang naman nila nasabi yun kasi hindi naman sila yung nasa posisyon po. Ika nga po, tinignan lang po nila yung kalagayan ko, hindi po yung kaya kong gawin. Ibig sabihin, marami pang kayang gawin si Kuya Lito, no? Ano yung mga ginagawa ni Kuya Lito? Mga kaya niyang gawin? Nagtitricks po. Ay. Paano nagtitricks? Ano mga tricks yung ginagawa mo, Kuya Lito? Hindi mo Uy, yun na. Tricks ba saan? Pambihira naman sa Ate Vera. Sa paglilinis po ng bahay. May tricks pa pala yun. Pambihira naman. Ayun, parang naluwa ka, Ate Vera. Okay ka lang ba? Natatawa. Natatawa ka. O sige. Siguro sa 7 years nyo na pagsasama, Apo. bilang, ngayon ay mag-asawa na, kilala nyo na ang isa't isa. Ano sa tingin niya? Kilala mo na ba si Kuya Lito o may hindi ka pa alam? Kilala naman na po. Kilala na. Apo. Ikaw, Kuya Litz, kilala mo na ba si Ate Vera? O may hindi ka pa alam? Siguro po sa 100% mga 85. Ikaw, Ate Vera, ilang percent mo gaano kakilala si Kuya Lito? Siguro po mga 90. 90? Opo. Ano yun, Kuya Litz? May tinatago ka pa ba kay Ate Vera o wala naman? Wala naman po. Ano lang siguro po, yung hindi lang po talaga niya pa maano yung pinaka-ugali ko po talaga. Kaya hindi niya po ako maintindihan po. Minsan po. Ganun ka rin, Ate Vera, sa kanya. Ito kasi ganito yan. Tayo kasi, hindi tayo pwedeng, hanggat maaari kasi gusto natin, 100% kilala natin sila, di ba? Kaso kasi, hindi natin kaya maging consistent. Yan. Kahit gaano natin kagusto na kasi tayo rin mismo gusto rin natin yun, di ba? Para hindi na natin pag-awayan, para hindi na magkaroon ng source ng problema. Ayaw natin ng problema, di ba? Pero hindi naman din talaga may iwasan. Kasi hindi tayo, kumbaga, yung capacity natin maging consistent is hindi pa natin. Ibig sabihin ng consistent kung yung kumbaga parang paano mo may explain yung consistent? Consistent yung kung ano yung ginagawa mo ngayon, lagi mo na siyang ginagawa. Kumbaga kung paano kasi minsan kasi hindi natin masabi ugali ng isang tao. Maiba-iba yan. Opo. Kahit nasabi mo, uy, ganito mabait yan. Pero ibang araw, hindi siya mabait. Di ba? Yun ang sinasabi kong hindi siya consistent. Yan. Paiba-iba. Paiba-iba. Kaya yung problema, hindi yan talaga naalis. Bilang mag-partner, tsaka mag-asawa. Di ba? Ayan, bibigyan ko na kayo ng papel. Ito sa'yo, te. Kaya ako siya hinati para hatiin yung sagot, no? Sa taas yung isa, sa taas yung sa baba. Alam niyo yun. Mga nag-review kayo, Hindi naman. Hindi naman po. Okay. Sa'yo, Kuya Litz. Si Kuya Lito, nakapagsulat ka ba, Kuya Litz? Oo. Ay, ganun? Paano? O sige, mamaya malalaman natin. Sa pentel pen, Kuya. Buksan ko na ba to o kaya mo buksan? Sige nga. Ayun, ginamit yung paa, mga ka-business. Ayun. O, binaliktad pa. Hindi mo masusulbot yan dyan. Diba?
Kaya na ba di? Ito sa'yo, Ate Paula. Sige po. Hindi, tawag sa laro natin, telepathy challenge. Apo. Alam niyo naman na yun, di ba? Pag sinabing telepathy challenge, dapat pares kayo ng iniisip sa isang bagay. Bawa, tinanong ko, ganito, ganyan. Tapos, pares kayo ng sagot. Okay? Gets? Apo. Pero pag mali po bukas, may content po ulit kayo kasi nag-away kami. Joke lang po. Eh, hindi. Pag nag-away kayo, kayo dalawa. Huwag nyo na kami damay. Ayan. Sige. Ay, kailan pala kayo uling nag-away? Tagal-tagal. Tinan mo? Sabi ni Ate Vera, matagal na. Ito naman, kagabi. Bakit? Anong pinagawa nyo? Yung nagpuli Pops po sa akin. Napanood niya. Galit na galit ko ano doon sinasabi ko. Sabi, tapusin mo yung vlog. Sabi ko po kasi, ang tagal mo namang lumayas. Oo nga. Kasi medyo yung vlog ni Papa Dennis eh. Kumbaga, pag hindi mo tinapos, maling akala yung mangyayari. Ngayon kayo mga ka-business, maglagi kayo magtapos ng vlog para hindi kayo magagaya kay Ate Vera. Mga away na. Di pa wala tinapos yung vlog. Buti hindi mo ini-spoil, no? Talagang sinabi mo, tapusin mo yung vlog. Oo, talaga kasi inila ko. Tapusin ko yung vlog kasi nakikita ko yung mukha po niya. Talagang, kaya ko talaga. Ayan. Sige. Ito, tatanong ko pala muna. Meron bang time na talagang maghiwalay na kayo dalawa? Meron po. Anong nangyari? Bakit? O kung okay lang i-share ha? O wag Yun na po lang? yung nagkaroon siya ng kachat na babae. Uy! Yun dati pong na-vlog. Ayun na, i-vlog na. Opo. Yun yung pinakamatindi. Yun po. Talagang iwan mo na siya nun. Grabe pala si Galito, no? Matinik. Opo. Ano pala nangyari doon sa babae na yun ka? Ay, wala na yun. Wala Opo. na yun. Wala naman po yun. Ba't bakit nagka-chat ka? Bakit umabot sa ganung point? Ano ba yun? Bad trip ka kay Ate Vera? Hindi yung, Ano? yung panahon po yun, Boss Dave, ano po. Yung nagsasama ka pa kami sa Villa Alicia, yung parang... May tindahan po kami. Apo. Yung hindi kami nagkakaanawaan ganun, parang... Hindi nagkakaanuhan? Yung lagi pong nagtatalo, ganun. Ganun. Yung parang ako, naghanap lang po ako ng mapapaghinganan sa mga loob, ganun. Hingian o ang labasan ng sama na loob? Ganun. Labasan na sa mga loob po. Yun, tapos yun, parang nagkaka-anohan na kami ng, conversation po. Yun. Tapos, hindi ko na namalayo na, mali na pala yung, yung gawin ko. Nang nagsisi ka naman. Opo. Tapos, anong ginawa mo kay Ate Vera para tanggapin kanya ulit? Nagulat lang po kasi ako. Hindi ko na po kasi talaga naalala yung babaeng yun. Yung nai-add ko po siya, kung alala ko po siya na yun po talaga ulit yun, hindi ko na po siya i-add. Kasi yung kong yun, account na yun, alam na po ni Vera yung, yung password nun, gano'n. Hindi ko akalain siya po pala ulit yung na-add ko. Yun. Bukay isang tao lang pala yun. Kaya yun po. Tapos nag-message daw po kay Ate Junjun. Hindi ko naman po alam na ano gano'n. Naniniwala ka ba kay Lito? Minsan po. Hindi kasi pagka ganyan, ang hirap na magtiwala ulit. Pero ngayon, nagtitiwala ka sa kanya ulit. Opo, kasi halos madalang na po siya may hawak na cellphone. Sa akin lagi ang mga cellphone. Sa'yo yung cellphone. Tapos ikaw din ang libangan. Opo. Ayan. Pero siyempre, hindi na ulitin ni Kuya Lito yun, di ba? Oo naman. Siyempre, ito, mapapayo ko sa'yo. Ito, Lids. O bagamat may mga babaeng nang i-entertain sa'yo. Hindi naman yan lahat kaya kang tanggapin eh, di ba? Ito, Ate Vera na. Kayang-kaya kang alagaan, tanggapin ng buong pagkatao mo, di ba? Ay, hindi na natin magpa-hypocrite. Yung baga, direct to the point na sa ganyang, kalagayan, no? Alam mo naman siguro yung sinasabi ko, no, kay Lids. Kaya, pahalagaan mo sa Ate Vera, no? Kaya pag may surprise ka kay Ate Vera, sabihin mo sa akin, content natin yun, no? Hindi, siyempre, ang babae kasi dapat yan laging nililigawan. Araw-araw. Lalo na yun, selosa, di ba? Hindi selos ka ba, te? Minsan. Minsan po.
Minsan. Gano'ng kadalas yung minsan kayo ulit? Pag nga po sa daan, minapatingin lang po ako, hampas niya ako. Sabi ako, sumama ka na lang. Ayun, selosa pala si ate. Hindi, ibig sabihin lang kasi ng pagsiselos. Takot kang mawala yung tao na yun. Di ba? Yung thought lang kasi na lagi kang nagsiselos sa ano. Di ba? May partner ka. Selosa ka. Ibig sabihin lang nun kasi, takot kang mawala yung tao na yun. O mapunta siya dun sa ibang tao. Di ba? Yung isipin mo pa lang yung bagay na, o yung pangyayari na mawawala siya sa'yo. Masakit na di ba? Opo. Kaya nagkakaroon ng, na nagiging protective ka. Nagiging obsessed ka, ganun. Pero, kailangan may limitasyon pa din, di ba? Hindi laging, bawal ka ganito, bawal ka ganyan. Pero syempre, dun sa taong yung partner mo na, lagi mong sinasabihan, uy, huwag kang ganito, ganyan. Ikaw din, lagi mong i-set yung peace of mind ng partner mo, di ba? Opo. Kasi mahirap mag-overthink, di ba? Ano kayang ginagawa nito pag malayo ako sa kanya, pag di ko siya nakikita, di ba? Pero syempre, dapat i-set mo palagi yung na panatag yung kalooban ng partner mo. Opo. Halimbawa, magkahiwalay kayong dalawa. O kaya may mga Facebook kayo, hindi nyo nakikita. Dapat panatag yung partner nyo na wala kayong kinakausap na iba, di ba? Opo. Tsaka yung pagsiselos ay normal lang yan. Hindi dapat yan pinag-aawayan na masyado ka naman ganito, ganyan. Lagi mong i-appreciate, uy, kaya ka pala nagsiselos. Kasi nga, mahal ka ng tao na yun, di ba? No, kaya Lolits. Kala mo talaga, no? Makapagbigay ng bahay. Tumatawa si Boss Kenneth sa gilid. Ayun na, mga ka-business. So sige, mag-start na tayo. Unang tanong agad. Sige, ito. Magbigay ng isang uri ng hayop. Kailangan pares kayo. Sagot. Ito ka kahit doon magsulat kayo sa may patungan. Yan. Isang uri ng hayop. Kailangan parehas kayo. Yan. Sige, tingnan natin kung paano magsulat si Tony. Bawal tinginan ha. Opo. Excuse po. Tumatawa si Ate Vera. Ba't ka natatawa? Tagal po niyo magsulat. Baka buong pangalan ko na yung sinuha. Hayop doon. Grabe naman. Hindi naman. Okay na po. Yan. Sige, medyo maliit yung sulat ni Kuya Lito. Sige, pakita natin, no? Akin na, Kuya Lito. Ito, mga kabisis, yung sagot ni Kuya Lito. Ayan. Hindi makikita. Pero saan nakalagay, mga kabisis? Manok. Ikaw tayo na sagot mo. Pusa! Magkaaway pa talaga. Bakit manok ito ulit? May mahilig po kasi siya magluto. Masarap po kasi siya magluto ng mga... Manok, ganun. Adobo. Manok. Bakit pusa, ate? Mahilig ka sa pusa? Opo. Okay. Ba't sa mga bakat kay Lito? Bakit hindi ko pa niniwala mahilig sa pusa? Hindi ko naisip. Hindi mo naisip? Yun. Okay. Ito, next question. Magbigay ng isang kulay. Ayun na. Sabay talaga sila nagsulat Ayun na, mukhang parehas to. Ito pala, price pala natin, 500 kada tamang sagot. No? Tulong at pagmamahal ko na rin sa inyo. Alright. Tapos na si Ate Vera. Okay? Pati na ako. Pakita natin yung sagot. Ayan. Ang nakalagay, mga ka-business, pink. Okay, buddy. Si Ate Vera, ano sagot mo? Black po. Black? Ay, naku. Bakit pink po? Buddy. Mars, bakit pink ang sagot mo? Akala ko po kasi yung favorite color niya, yung pala sa akin. Sorry naman. Ay, ganun? Ay, ano ba ang favorite color mo, te? Black? Black po. Naku, sino yung pink? Ano sinasabi ko sa inyo? Bakit pink kaya? Paborito niya ba yun, girl? Ate Vera? Opo, yun po yung... May mga t-shirt po siya, mga pink. Pero sinabi niya rin sa'yo na pink ang paborito niya. Bakit ikaw? Di mo alam na black ang favorite niya?
Mamaya Away pa. tumahan. Okay, ito. Third question. Magbigay ng isang uri. Prutas. Pangalan ng prutas, kahit ano. Nako. Ang galing ng mga kabisa si Kuya Lito, nakakapagsulat siya. Kuya Lito, di ba nag-schooling ka? Anong simula elementary hanggang high school na tapos mo yun, Kuya? Programming. Bali, bali umabot ka ng college. Tapos, undergrad ka. Tapos, anong nangyari? Nag-ALS ka? Hindi po. Ay, hindi ka nag-ALS? Ganun. Ba't hindi ka sayang pala, no? ALS? Pwede ka pa mag-ALS, Kuya. Tapos, ibig sabihin, nakakapag-type ka sa computer. Ano basic? Opo, nakapag-type po ako. Matagal lang po. Medyo matagal po sa typing. Ayun lang. Kasi sa programming, puro type yan. Puro coding. Alam ko kasi, IT din ako eh. Kaya, pagka nagta-type kasi mga kabis sa pagko-code, mabilis ka dapat mag-type eh. Tsaka ano po kasi, malaki yung daliri niya. Kaya matagal. Patingin ang daliri mo, Elitz. Nasaan? Patingin. Ayun, ang laki nga. Hindi siya tulad nung may daliri. Oo, kasi, Kumbaga parang buong braso niya yung ginagamit niya. Pero in fairness, nakaabot ka ng college, no? Palpakan natin si Kuya Lito, nakaka-proud. Ang galing. Sige, pakita natin yung sagot. Patingin. Banana. Wowing gish. Banana. Sige, si Ate Vera, patingin. Saging! Bakit parehas kayo? Ano nangyari? Sige. Paborito po namin parehas yun. Paborito niya parehas, saging. Okay, 500 pesos. Yan, no? Okay, next question. Magbigay ng isang number from 1 to 10. Number from 1 to 10. Kailangan parehas, Ang galing ng sulat ni Kuya Lito, mga ka-business. Dikit-dikit, cursive, at ang ganda. Okay, tapos si Kuya Lito. Ate Vera, wala pong naiisip. Ay, meron na. Uy! Okay, patingin na answer. Ito po ang sagot ni Kuya Lito. Number 7. Si Ate Vera? 7. Uy, bakit 7? Birthday ko po. Okay. Kailan birthday mo, te? June 7 po. June 7. Si Kuya Lito, kailan ang birthday? January 25 po. Uy, January. Tama ba yun? Pag-aawayin lang, no? Malay nyo, mag-aaway. Sige. Okay. 500 ulit. Apo. Next question. Magbigay ng isang bagay na makikita sa kwarto. Bilis, Parang lagi nasa kwarto itong dalawa. Okay, tapos na. Apo. Pakita sagot ni Ate Vera sa camera. Okay, unan. Nako, ito, cellphone daw, mga ka-business. Parang yung sulat ni Galito dito, parang quiz. Nahanap po. Cellphone, nako, bakit Nahanap cellphone? po siguro niya lagi yung cellphone sa kwarto. Kasi di ba pag cellphone? Nangarap mo ba ko yun, Litz? Opo, lagi. Pati po siya Ewan ko ba kung kulang na dito kaya. Nako, hinahanap ang cellphone. Okay. Next question. Nakailan na tayong tanong? 5? 5 po. Tingnan natin kung gaano nyo kakilala ang isa't isa. Ano ang ginagawa ni Mister bago matulog? Kailangan pares kayong sagot, Siyempre, unang sasagot ko dito dyan. Ano kaya ang ginagawa ni Kelito bago matulog? Okay. Pakita ang sagot ni Ate Vera. Naliligo. Ang sagot?
Nagkakape. We. Nagkakape daw. Oh, naku po, magkaiba. Sino yung naliligo ate? Naliligo nga ako, pero nagkakape muna ako. Aba kayong kapitbahay po yun. Ay, naku po. Mali. Hindi po hindi yan kasi natutulog na hindi naliligo eh. Kasi mainit. Opo. Kasi kung kay Lito, pawisin siya. No? Pawisin siya. Pero ibig sabihin ng pawisin na mga business, ano yan? Healthy yan. Healthy. Ganyan. Naliligo. Tapos, pag tas mamaligo ako, Litz, nagkakape ka. Opo. Anong kape mo? Madolong ka man Yung magkape. ano po, Nescafe. Yung stick po. Stick. Ano yun, kaya Litz, pampatulog mo? Opo. Ayun, ang sinasabi ko. Hindi yun, sa heli ko natutulog ka. Hindi, mga ka-business kasi, pagka nagkakape ang isang tao, tapos inaantok siya, hindi na gumagana yung kape sa kanya. Opo. Ganun yun. Sabihin ko, Litz, medyo over ka na sa kape. Kasi ganyan din ako noon lalo nung pandemic. Tapos, syempre, walang pasok. Lagi na sa bahay, puyat ng puyat. Kape ako ng kape, pero pag nagkakape ako, inaantok ako. Doon ako mas lalong nakakatulog. Pansinin niyo yan, mga ka-business. Alam ko, may mga ka-business tayong ganyan eh. Nung tawag dyan, nakalimutan ko, nasa dulo na dila ko kanina, babanggitin ko na eh. Basta yung parang, yung caffeine sa katawan mo is, Mababa na. hindi, sobrang taas na niya kamo na ang dami lumalabas, pambihira. Nakalimutan ko yung term eh. Ang iba naman, kape, wow, nakakantok. Yung iba naman, kape, napapagod sila. Ganun. Parang pagtas nila magkape, feeling nila pagod sila. Ikaw ba, Carlitz, ganun? Hindi. Inantok lang talaga. Ayun po talagang pampatulog ko. Tsaka pampatanggal pagod sa akin. Siguro, baliktarin natin yung effect ng kape sa'yo. Kasi, pag ganyan, maano na yung sa dugo mo yung caffeine eh. Kumbaga, yung purpose ng caffeine kasi para gisingin yung katawan mo, hindi patulugin ka. Ang gawin mo, huwag ka muna mag-take ng kape sa isang linggo. Yan. Pansinin mo, pag hindi ka nagkape ng isang linggo, tapos nagkape ka ulit, gising ka. Parang, tapos inom ka na maraming tubig para ma-flush yung caffeine sa katawan mo. Kasi unhealthy yan. Okay? Opo. Next. Balik rin naman natin. Ano ang ginagawa ni Ate Vera bago matulog? Nako. Pag ito magkaiba, may ibang Ate Vera. Galito. Nako. Nahira. Ay, ang bilis sumagot ni Ate Vera. Tapos na. Okay. Ano nangyari? Nahirapan natin sumagot kay Vera. Sa kapitbahay po yan. Sinusulat. Okay. Tapos na. Patingin ang sagot. Ate Vera, patingin. FB. Nagse-cellphone. Bakit ka nag-FB? Sinong kausap mo? Wala po, nag-scroll lang po. Opo. Okay. Ito. Magbigay ng butas na masarap kamayin. Butas na masarap kamayin. Naku, nag-isip pa ng matindi si Carlito. Paano kaya kinakamay ni Carlito yung butas? Ano kaya yung butas yung kinakamay ni Carlito? Tawa ng tawa sa Ate Vera eh. Tawang-tawa eh. Ayusin mo yan. Joke lang po. Naku, nakalimutan na kung anong butas yun. Lagi ba niyang kinakamayan, te? Yung butas? Hindi po eh. Ay, hindi. Bakit hindi? Sige. Dikit-dikit siya magsulat yan. Okay. Sige, pakita na sagot. Sagot ni Ate Vera. Pusod. Ito. Butas. Ay, bone marrow. Ano yung bone marrow? Yung sa pagkain, sa pares. Okay ba yung sagot ni Carlito, bone marrow? Kung iba, ilong, tenga. Sa kanya, bone marrow. Kasi po wala siyang pangkalikot kasi sa katawan kaya sa pagkain na. Paano pag nangungulangot siya, ikaw nangungulangot? Sinisingan niya po. Ganun.
Tapos pati sa tutuli din, ganun. Sa tutuloy Ikaw po, na? pagka ano po, pero minsan kaya po niya. Pag Ay, ganun. bats. Delikado yun, no? Pero kaya niya, no? Galing Kuya Lito. Palakpakan natin si Kuya Lito. Ang dami niyang gawin. Kayang gawin. Galing. Eto. Magbigay ng masarap dilaan. Magbigay ng masarap dilaan. Kahit ano. Bilis sumagot ni Ate Vera. Pinapawisan tuloy si Kuya Lito, te. Kahit ano. Ano dinidilaan? Kung may dinidilaan ka pag iba, ilagay mo dyan. Huwag mo lang sasabihin kapitbahay. Naku. Delikado ka sa akin. Okay, tapos na. Opo. Pakita ang sagot, Ate Vera. Ice cream. So, lollipop. Okay. Hindi kayo nagkaparehas. So, kayo 500. Okay, dito na tayo sa last question. Magbigay ng kulay puti na masarap lunukin. Ano yun? Hindi kayo tama, isip nila. Kulay puti na masarap lunukin. Gutom ako ah. Naku, walang masagot si Ate Vera. Wala pa akong nilulunok eh. Ayaw mo lulukin siya. Ayoko po. Ang alin? Ano ba ilalagay mo dyan? Kuno mo. Ito ulit, may sinagot ka dun. Okay. Yung kilabay, napanood nyo na? Hindi pa po. Hindi pa? Ano panoorin nyo? Papanoorin ko po sana kagabi, nalobat po ko eh. Okay, tapos na. Opo. Pakita sagot sa isa't isa. Ice cream. Condense. Yung gatas na condense. Opo. Bakit yung sagot mo, te? Mahilig po kasi ako sa kundi. Sa malapot na gatas. Okay, nakailan kayo sagot. Tama sagot. Dalawa lang po. Dalawa? Oh, naku na po. Cellphone po, saka 07 ba lang? Ay, oo, tatlo nga. Palakpakan natin si Lito at si Ate Vera, mga ka-business. Magaling, magaling. Nakatatlo sila. Bale, 1.5 yun, no? O, mamaya bibigay ko sa inyo. Thank you po. Alright, mga ka-business, hanggang dito na lang yung aking vlog. Salamat ng marami sa pagsama sa amin. Nawa ay na-enjoy nyo at mas nakilala pa natin ng mas malalim si Kuya Lito at si Ate Vera. Ano? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan, ano? Kuya Lito at Ate Vera. Kasi, syempre, yung pagmamahalan ninyong dalawa ay extraordinary. Diba? Kumbaga, yan yung tinatawag na pagmamahal na unconditional love. Ayun, mga ka-business. Palakpakan natin si Ate Vera, no? Ang galing din ni Ate Vera. Alright. And salamat ng marami sa pagsama sa amin nawa na-enjoy nyo ang aking munting vlog. At sa mga panig kayo ng mundo naroon, lagi kayo mag-iingat. And never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira! Alright. Thank you po. Thank you, Ate Vera.